Good evening po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is June 25, 2026 at tayo ngayon papunta dito yan sa may Santa Monica Cockpit Sarmiento Street, Santa Monica, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Yellow Bell Extension, Araneta Village, sa may Potrero, Malabon po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan na po tayo papunta doon yan sa ating up area. Hello boss, palabas na boss. Po. Pick up lang. Pick up lang po. Pick up. Thank you. Baba po, sa baba. Thank you. Ay, dito na. Marami tayong datos, Kuya Carlo, katulad ng mga pinagbabanggit ko sa iyo kanina. Kunyari po, in 2017,
conflict idolo natin ay nasa 26,000 mahigit pero nung 2024 nasa 4,000 plus na lang yan. So napababa ng pamahalaan, pero kailangan din nating suriin ano bang ibig sabihin ng pagbaba ng numbers na to. Diyan po pumapasok ang research to make sense out of the numbers. Talaga bang na-solve natin ang problema sa kredibilidad ng bata? O baka naman sila po nare-report sa iba, o baka naman nagtatago sila na mas magagaling kung pamamaraan ngayon. So dyan po pumapasok with the help of the academy, the private sector, i-research po natin mabuti yung mga ibig sabihin po ng mga datos na hawak po natin ngayon. Ayun, at sa pamamagitan din ng mga datos na ito ay ma-check, double check yung mga polisiya at maaaring makapagbuo ng mga bagong polisiya na makatutulong sa mga bata. Tama po Kuya Carlo, ang pulisiya ngayon sa mga batas natin dahil may research at data, hindi na po tayo nahuhula. Ano yan, boss? Talagang matatante. For Marky? Oo. Dito kaya. Bakit po? Ba't may sasakit pa po? Opo. Ano po yung sasakit po? Yung gamit lang. Kasi isang tao lang. Walang manok pa ha? Wala na ho. O kasi bawal po yung Bakit manok po? po. Bawal po sa ano. May bawal yun. So, paano kala ko sa Tingnan po natin. bawal edad at Sige po. kayo counterpart ng Council for the Welfare of Bawal. Children. Napakagandang suggestion po yan, Kuya Carlo. Yan po Dagdagan ay din, hindi lang children. Samahan pa natin. Gawin natin Council for the Welfare of Children and Youth. Ayan po, maganda po yan, Para Kuya Carlo. complete. Actually, nakasama po yan doon sa Magna Carta of Children na pending bill din ngayon sa Kongreso. Magkakaroon tayo ng presence hindi lang sa national, pati doon sa baba po, sa regional pababa. Pagdasal po natin, sana gumalaw din po yan para mas marami pa po tayo maprotektahang bata. Kasi nagagawa nga na yung SK, di ba? Para barangay. Bakit dito? Ito hindi man para barangay. Kada syudad at munisipalidad. Para kung yung mga polisiya, sabihin natin, hindi lang yan, pati mga programa, mas madali po natin maimomonitor. Diba? Mas madali tayo makadagalaw dahil sa ngayon po ba, Yusef, ilan po ang tao na personnel sa DWC? Po, Kuya Carlo, ngayon po nasa mga 130 plus lang po kami. Pero nung pumasok po ako dito ng 2022, baka nasa 70 lang po kami noon, ang daming vacancy na posisyon. Pero siyempre, hindi po tayo titigil sa pagpapalakas, of course, with the help of the Department of Budget and Management. Sana po mabigyan pa tayo ng mas maraming plantilla position po. At sabi ko nga, ipag-pray natin. Hindi lang siya national, kundi hanggang sa kada syudad, kada munisipalidad. At sa ganung pagkakataon naman, yung lokal na pupunto sa mga bagay-bagay na alikutan ng bata. Bawal eh. Kailangan namang yung ating katawan, hindi naman natin basta-basta maaalikanan sa Luzon, Visayas at Mindanao ng ganun kadali. Tama po yung Carlo, kulang na kulang Bawal yung pensa. ang resources at manpower natin sa Bawal pensa. 1,642 LGUs po natin, kaya kahit ang ating parent agency at DSWD, talagang kailangan na namin ng tulong, talagang hinahati na ang katawan ng lahat, pero Kuya Carlo, damang-dama ko din yung lungkot sa boses mo, yung mahalaga ka rin na nangyari, katulad ko tayo yung mga parents, kaya trabaho natin talaga to, we will push, hindi po tayo titigil hanggang mawala at or bumaba man lang yung mga incentives na tulad ng pinag-uusapan po natin ngayong gabi. Dahil ang mga bata, ang alam na natin, tayo naman sa pagkabata, maglalaro, masaya, di ba? May pag-asa. Ganun eh. Hindi yung Bawal pensa. pag ganito may problema, baka matakot na yung bata Bawal pumasok pensa. sa paaralan. Diba? Opo, Kuya Carlo, parang tinakaw ng mga pag-asa, yung mga namatay, ganun na nangyari. Yung mga nakamatay, ganun din na nangyari, nanakaw din ang kanyang mga kinabukasan. Kaya talagang dapat magtulong-tulong tayo lagi. Dapat Yusef ka, Tapales, hindi po ito yung unang pagkakataon. Opo, Sa opo. susunod kami mamubulit, hindi lamang pagka may ganitong problema. Bawal pensa. Opo, next time, good news naman, Kuya Carlo, pag-usapan natin yung Bawal pensa. mga polisiya, mga programa na pwede natin pagtulong-tulungan para sa ikagaganda at masasaya ng
po yun, sir. Opo, salamat Kuya Carlo at sa DPWP po. Lagi po natin tandaan sa mga Pilipinas, bawat po yun, sir. bata ay mahalaga, kaya alagaan at Bawal po yun, sir. protektahan po natin sila. Okay. Maraming salamat pa Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of the Children, si Kuya Angelo. Ah, meron. Kasama ngayong gabi. Bawal po yun, sir. Pero oras po natin magtatapuso alas 9, Bawal po yun, sir. 21 na po ng gabi. Nabalot po natin. Eh, so na-drop na natin sila. Ay, I mean, hindi natin sila, ano, may manok. May manok na kasama. Sinabi ko na nung una na bawal yun. Mabaho po eh. Hindi sa pag-ano, pero mabaho. Saka, maano din yung ano doon. Hindi lang pusa naman sa kaaso ang ano, nakaka-allergy. Kawawa naman po kami na may ano po sa mga balahibo. Actually mas malakas po yung manok sa karabit kaysa sa aso at sa pusa. Sana naman po ay sa mga ganyan, mga mananapong dapat magdala ng sarili ng sasakyan. Huwag sanang i-grab, sana huwag pumapayag ang grab ng TNB sa ganyan. Mabaho po eh. Mabaho. Isa pa yung mga balahibo. Kawawa naman ang susunod. Kami, ako. Tapos yung mga susunod na passenger po natin, kawawa naman. Kaya nga nagbubok yung iba para mas komportable. Eh kung mahaluan ng mga ganung mga ano, babaw ang sasakyan, no? May mga amoy. Di kawawang susunod na ano, sasakay. Dapat maging ano sana, dapat bawal sana magpuno. Ano lang, opinion ko lang yan. Opinion lang. Hanggang ngayon nga, dito pa rin yung amoy niya dahil nagbukas ako, tinignan ko kanina. So, binuksan ko lang yun, tinignan ko lang. Pumasok yung amoy. Hanggang ngayon, mabaho pa rin. Yung mga nag-aalaga po kasi ng aso, pusa, mga manok na yan, hindi po nila alam na mabaho yun. Sanay na sila sa amoy eh. Pero alam din nila yan na may amoy. Posibleng hindi. Pero syempre, denier pa rin sila. Tutusin talaga, eh, mabaho talaga. Huwag na lang reaction. Kaya sa maraming salamat po. God bless.